Hello guys! Hello! This is for Sagittarius. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Sagittarius. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat, Sagittarius. Okay, Sagittarius, nakikita ko sir dito isang importanteng babae, ang posibleng importante sa iyo sa linggong ito. Pwedeng nanay mo siya, kapatid, na nagtatrabaho siya sa ibang bansa, or maybe ikaw yan, babae ka ba, nagtatrabaho ka sa ibang bansa. Are you married? OFW ka ba? Kasi nakikita ko sa'yo dito na kung nagta-travel ka, pwedeng pauwi ka ng Pilipinas or papunta ka ng ibang bansa, mag-iingat ka. Kasi communication to eh. Lalo na sa transportation, communication, lalo na sa mga nagta-travel na mag-isa lang. Ingat-ingat kayo sa dokumento, sa papeles nyo. Okay? Kasi baka mawala, maiwanan nyo. Doon din sa mga may asawa sa Pilipinas or nasa ibang bansa ka ba na medyo natatakot ka? Natatakot ka na baka yung asawa mo nagloko na? Sinasabi ng barase dito na huwag tayong masyadong huwag kang masyadong mag-overthinking. Okay? Mahirap yung nasa ibang bansa ka tapos nag-overthinking ka. Okay? Sa paghawak ng pera, nasaan ka mang sulok ng mundo, sinasabi ng barasa inyo dito, Sagittarius, na mag-iingat tayo sa paghawak ng pera. Lalaki ka bang Sagittarius? Kung lalaki kang Sagittarius, pwedeng, yun na nga, may relationship ka, long distance relationship, nasa ibang bansa or nasa ibang lugar, and yun, nakikita ko, sobra kang nai-stress, hindi ka makatulog sa gabi dahil sa pag-iisip. Iniisip mo baka, si ganyan, yung karelasyon ko, nagkaroon na ng karelasyon na iba, ganyan, ganito. So, mag-iingat ka. Okay? Okay, 7 of Swords, 3 of Swords, puro sword siya eh. 4 of Swords, and the Empress, and last card natin is King of Wands. Sinasabi ng barasyo dito, Sagittarius, na mag-iingat ka talaga eh. Dalawa yung theft dito. Nakakaloka to eh. 7 of Swords, 8 of Swords, and 4 of Swords. Meron talaga sa inyo dito. Hindi ko alam bakit ganun. Pero, sobra-sobra yung selos na mararamdaman mo sa linggong ito or sobra-sobrang negativity. Okay? Posibleng stagnation siya eh. Halimbawa, may pagkakataon naman, Sagittarius, na pwede kayong magkita. Parang ano to eh, couple, mag-boyfriend, girlfriend, masyado, or mag-asawa ba, live-in partner. Kasi yung 7 of Swords na to, ito yung theft, yung magnanakaw. Pwedeng, natatakot ka talaga na sobra kang mag-isip. Kumbaga, hindi ka makatulog sa gabi sa pag-iisip sa karelasyon mo, or hindi ka makafocus sa trabaho mo. Kung may negosyo ka, hindi ka makafocus sa negosyo. Kasi yung focus mo is yung relationship na nasa malayo. Sinasabi ng 4 of Swords dito na kailangan mong pag-isipang mabuti ang lahat ng salita, mga words, salita na lumalabas ay lalabas sa bibig mo. Mag-iingat ka, Sagittarius, kasi hindi lahat ng taong makakaharap mo ay pwede kang pagpasensyahan sa linggong ito. Pwede kang makakuha ng kaaway, and huwag tayong masyadong magbibintang na ikaw, nagnakaw ka nito, ninakaw mo yung ganyan, ganito. Kasi, yun na nga, posibleng makakuha ka ng kaaway or pwedeng humantong pa to sa police or sa judge or sa kung saan pa man. So, this week, maging careful ka. Maging careful tayo na iakusa ang isang tao na siya ay magnanakaw, siya ay may third party, siya ay ganito, ganyan. Kasi, lalo sa relationship, kung yung karelasyon mo ay sobrang pagod na sa'yo, possible na makipag-iwalayan sa'yo without notice
kung palagi mo siyang tinitrigger. So, eto yung advice lang ha. Kasi ito yung sabi ng baraha eh. Seven of Swords, dalawa siya. Ibig sabihin, alam mo ba na yung cheating? Halimbawa, kung iniisip na yung karelasyon mo ay magloloko sa'yo, hindi mo yun kasalanan eh. Diba? Hindi mo yun kasalanan and wala tayo dito sa mundo para kontrolin kung ano yung gagawin niya. Diba? Alam mo yung human being talagang isinilang na cheater. Diba? Ebat Adan. So, hindi tayo dapat hindi tayo dapat nag-iisip na etong relationship ko, once na nagselos ako or once na pinagsilosan ko si ganyan-ganito, pwedeng yung karelasyon ko mag-iisip na hindi ako lulukoy. No, the more na magsiselos ka, the more naman luloko yan sa'yo. Okay? Four of Swords, sinasabi ng baraha, kailangan mong magkaroon ng maayos na mindset, emotion, kasi yung selos na yan, yung overthinking, overanalyzing, tamang hinala, pwedeng makasira yan sa trabaho mo. This is your job, this is your health, this is your family, this is your future. So, ano yun? Kung ano yung mga pinapasok natin sa utak natin, apektado niyan lahat. Katawan, isip, puso, kaluluwa. Kahit spiritual. So, may iba na sobrang siloso-silosa, na binabantayan na lang yung asawa, boyfriend, girlfriend, and hindi na nakakapagtrabaho. Diba? Nagbi-business palaging sarado yung business. Kasi nagbabantay. Okay? Minsan yung mga klaseng taong ganyan ay hinihiwalayan talaga yan kasi nakakasakal yan eh. Diba? Queen of Swords and Four of Swords and the Lovers. Oh, dalawa yung impress mo eh. Ibig sabihin, kailangan mong i-prioritize yung self mo. Kailangan mo, Sagittarius, na alagaan ang sarili mo. Huwag kang masyadong magpupuyat kasi ang nakikita natin dito, puyat na puyat ka eh. Pagod na pagod ka. Sa relationship, nakikita ko sa'yo na napapagod ka na sa pag-handle ng relationship mo. Sabi ng baraha, alam mo ba, dalawa yung baraha mo dito na Theft, Seven of Swords, dalawa. Dalawa din yung Four of Swords, dalawa din yung Empress. So, ibig sabihin, kailangan maging balanse yung buhay mo. Ibig sabihin na yan, huwag tayong magsiselos, huwag tayong mahinggit, huwag tayong masyadong negative, huwag tayong tamang hinala sa relationship. And i-prioritize mo yung peace of mind. Kasi reflection eh, kailangan mag-reflect. Yung nga sabi ko sa kanina, bantayan mo yung mga salita na lalabas sa bibig mo. Bintang, sumbat, huwag mo yung gagawin sa relationship mo. Kasi tingnan mo to. Diba? Kasi minsan may mga taong kung ano yung sinesend out natin sa kanila, nagkakaroon sila ng strength or ng parang lakas loob na pinagbintangan niya na akong magnanakaw eh, naman luloko. So, magluloko na lang ako. Parang ganyan. So, sa relationship, sinasabi ng baraha, take care of your relationship, but take care of yourself. Kasi alam mo ba, nakikita ko sir dito, masyado kang nakafocus sa ano eh, na nakafocus ka sa anong tawag dyan? Nakafocus ka sa isang tao na to. Sa love life mo. Masyado kang nakafocus sa love life na wala ka ng oras sa ibang bagay. Ang daming dapat mong pagkaabalahan. And kung may trabaho ka, gamitin mo yung trabaho mo na yan para ma-divert yung attention mo. Okay? Thank you guys. Bye!